Social media is life. Kahit saan ka mapunta, talagang mapapapost ka ng mga kaganapan sa buhay online, mapa-better or worst. Kaya nga pati ang mga kriminal na may tinatakbuhang kasalanan, napapapost din ng kanilang life updates. Ang ending, pati ang mga pulis na pinaghahanap sila, updated na sa kanilang happenings. Kaya agad silang nahahanap at naaresto. Dahilan, para sila ay mapa-offline. Kaya pag-usapan natin ang 6 na kwento ng mga kriminal na arestado dahil sa kanilang social media post. Number 6. Police Forgive Me. Paano mo nga ba mai-impress ang nililigawan mo? Bibigyan mo ba siya ng flowers? Chocolates? I-date sa mall? O baka naman gagayahin mo ang lalaking ito mula sa Amerika na nagpanggap pang pulis para lang mapa-yes ang babaeng nakilala niya online? Siya si Sean Michael McDonald. 35 taong gulang noon na taga Pflugerfield. Imbes na magpa-cute, nagpanggap siyang may badge at baril sa mga nakikilala niya sa dating app. Naisipan niyang magsuot ng uniform ng Austin Police Department o APD ng Texas para magmukha siyang cool. Nagpost siya ng mga picture na naka-full gear, may badge, may shoulder mic, pati gun belt. Kompletong-kompleto. Aakalain mong totoong pulis talaga siya. Ito na rin ang kanyang naging profile picture sa kanyang mga social media account. Pati ang asta niya, pulis na pulis. Maangas! Sobrang pulis man! At ito pa, habang nakikipag-chat, nagsisend siya ng mga fake police calls para magmukhang busy na pulis na nagkukwento ng mga imbentong crime incidents. Hindi natatapos ang pang-Oscar niyang acting sa internet dahil minsan pumupunta siya sa bahay ng babae suot ang uniform at nagdadrama na galing daw siya sa double shift. Pero ang kanyang drama, parang pelikula rin, may ending. Noong January 2024, napansin ng mga totoong pulis ang mga litrato niya sa social media. Wala silang kilalang opisyal na mukhang ganoon, kaya nag-imbestiga sila. Kaya naman, pagsapit ng January 22, 2024, arestado na si Sean ng mga totoong pulis. Kinasuhan siya ng false identification as a police officer, isang Class B misdemeanor. Pwedeng umabot ng 6 na buwan ang kanyang pagkakakulong at may multang hanggang 2,000 dolyar o halos 120,000 pesos. Kaya sa susunod na may makilala kang pulis sa dating app, mag-ingat ka, baka peking badge lang ang dala niya. Mas safe pa rin ang flowers at chocolates kaysa sa peking police uniform. Number 5. I'm drunk, I live stream. Bawal kang mag-drive ng lasing. Bawal ka rin gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero paano kung ginawa mo pareho? Saan ka kaya didiretso? Emergency room o presinto? Ganito ang ginawa ni Whitney Beal, 23 years old, taong 2015. Hindi lang siya nagmaneho ng lasing, nag-livestream pa siya habang nasa likod ng manibela. Nagparty si Beal sa isang bar sa Lakeland, Florida. Pagkatapos, nagdesisyon siyang mag-drive pa uwi habang naka-live sa isang live streaming app. Sa video, diretsahan niyang sinabi, I'm driving home drunk. Let's see if I get a DUI. DUI o driving under the influence. Sa live, halatang-halata ang pagkalasing niya sa pagsasalita, pasuray-suray na pagmamaneho at halos mahulog sa lane ng sasakyan niya. Ang mga viewers natakot sa ginagawa niya. Marami ang nag-alerto sa 911 at inireport ang kanyang ginagawa. May isang caller pa na nagsabing, She's really drunk. She just hit something. She might be driving with a flat tire. Ang mga pulis mismo ang nag-log in sa live streaming app. Pinanood ang kanyang live at ginamit ang mga landmarks sa video para mahanap siya. Umubra naman ang kanilang paghahanap at agad siyang nalocate. Nang matunton, pinatigil nila si Bill sa pag-drive at inimbestigahan. Naamoy ng pulis ang alak sa hininga niya, bagsak siya sa field sobriety test at tumangging sumailalim sa breathalyzer test. Dahil dito, agad siyang inaresto at kinasuhan ng DUI. Sa korte, nag-plea siya ng no contest at tinanggap ang plea deal na 6 months na suspension ng lisensya, 10 days na impoundment ng sasakyan, 12 months ng probation, 150 hours ng community service, at 10 days ng weekend work release. Kaya wag na wag isipin na magandang ideya ang pagmamaneho ng lasing. Dahil kung hindi ka man maaresto o makaperwisyo ng ibang tao, baka ikaw mismo ay maging kwento. Number 4. Felt cute, might send to many. Gaano ka GGSS o gwapong-gwapo sa sarili? Hindi ka naman siguro katulad ng isang lalaki sa England na magnanakaw na GGSS pa. Ito ang nangyari noong 2013. Si Ashley Keys, 25 years old noon, isang akyat bahay na hindi nakontento sa pagnanakaw. Nag-selfie pa siya sa loob mismo ng bahay ng biktima at ginamit pa ang isang ninakaw na SIM card,
para isend ang picture niya sa isang messaging app. Ang hindi niya alam, ang pag-send niya ng kanyang mirror selfie habang piniflex ang kanyang muscles ay malaking sablay. Nang mag-send siya ng selfie, aksidente niya itong na-send sa maraming mga kaibigan ng biktima dahil sa mga nakasave na contact sa phone. Dahil nakita nila ang picture ng lalaking hindi nila kakilala, mabilis silang tumawag sa pulis para mag-report. Kaya naman si Keist agad na nahuli at nang halughugin ng kanyang bahay, na-recover sa kanya ang mga ninakaw niyang gamit, kasama na ang isang Rolex watch na nagkakahalaga ng 4,000 pounds. Pero hindi lang yon. Si Keist at ang kasabot niyang si Anthony Hunt ay nag-uwi rin ng electronics, alahas at isang Audi A4 na nagkakahalaga ng 27,000 pounds. Kaya lang, na-crash ang Audi at wasak na ito nang mahanap. Dahil sa katangahan ni Keist, nasentensyahan siya ng 32 months sa kulungan. Okay na rin yon para makapag-reflect siya sa buhay. Pero may problema na naman. Bukod kasi sa pagiging GGSS, siya rin ay hari ng sablay. Habang nakakulong, nagtangka siya na tatakutin ng mga biktima at mga witness sa pamamagitan ng pag-organize ng pagpapadala ng mga nakakatakot na sulat sa mga biktima. Pero bago pa man ito makarating sa mga biktima, nahuli siya at nahatulan ng threats to kill, witness intimidation at attempting to pervert the course of justice. Kaya nadagdagan pa ng 4 pang taon ang kanyang sentensya. Kaya mas mabuti pang maging GGSS ka na lang at mag-flex ng muscles kaysa maging isang kriminal. Number 3. Rob with a smile. Alam natin na ang mga magnanakaw palaging galit, nanghaharas at nananakot ng kanilang mga biktima. Pero iba ang isang to dahil mabait daw siyang magnanakaw. Si Dominic Antonio Alfonseca, 23 years old noon, taong 2015, ay nag-rob ng isang bangko sa Virginia Beach. Una, nagpunta siya sa isang town bank at nag-abot ng note sa teller, pero imbis na maging agresibo, tila polite pa siya dahil may kasamang smiley face ang kanyang sulat. Ang sabi niya, "I need 150,000 bands right now. Please take 3 to 4 minutes to get here. I would appreciate if you ring the alarm a minute after I'm gone. Make sure the money doesn't blow up on my way out." Smiley. O diba? Parang nag-solicit lang. Habang tinatanggap niya ang pera, nag-record pa siya ng mga video at ipinost ito sa Instagram. Sa isip niya, wala siyang ginawang masama dahil humingi naman siya ng maayos. Pero syempre, wa-epek ito sa mga pulis. 20 minutes lang matapos ang insidente, nadakip na siya ng mga pulis. May dala pa siyang gym bag na puno ng pera nang arestuhin. Sa korte, nag-plea siya ng guilty at nasentensyahan ng halos 3 years sa kulungan. At ang dahilan niya sa ginawa niya, para lang daw sa publicity at followers sa Instagram. Ang paggawa ng krimen ay maling-mali na at ang ipagyabang pa ito sa social media ay literal na malaking katangahan. Number 2. Joke time to jail time. May mga bagay na hindi dapat gawing biro at isa na rito ang pagbanta ng terorismo. Illegal ito at pwede pang maging simula ng gulo. Noong 2014, isang 14-year-old mula sa Netherlands ang gumawa ng isang napakalaking pagkakamali sa social media. Nag-post siya at tinag ang official account ng American Airlines at nagpakilalang isang terorista. "Hello, my name is Ibrahim and I'm from Afghanistan. I'm part of Al-Qaeda and on June 1st, I'm going to do something really big. Bye." Isang post lang, pero nayanig na ang security ng isang buong airline. Kung may isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa mga airlines, ito yun. Walang biro-biro sa kanila pagdating sa kahit na anong mga threats. Sumagot kaagad ang American Airlines. "We're taking these threats very seriously. Your IP address and details have been forwarded to the FBI." Kung sa una ay akala ng dalagita na isang simpleng biro lang ito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagpanik siya. Nag-post siya ulit at nag-explain. Sinabi niya na joke lang ito. Isang prank lang daw ng kaibigan niya. Pero huli na. Alam niyang hindi ito tatantanan ng mga otoridad. Kaya sumuko siya mismo sa Rotterdam Police noong araw ding iyon. Ang kaso niya ay posting a false or alarming announcement. Hindi ipinaalam sa publiko ang eksaktong parusa niya. Pero ang mahalaga, may natutunan na siya ngayon. Ang huwag gawing joke ang kahit na anong threats online. Isa itong paalala na ang realidad ay hindi gag show at hindi lahat ng biro ay nakakatawa. Number 1. One last stunt. Maraming nangangarap maging content creator. Sino ang ayaw ng kasikatan at pera? Kaya marami ang gagawin ang lahat, makuha lang ang views, likes and shares ng mga netizen. Gaya ng magpartner na sina Mona Lisa Perez, 20 years old, at Pedro Ruiz, 22. Para sa views, plinano nila ang para sa kanila ay pinakamalalang stunt na magagawa nila sa kanilang buhay.
Sanay na sa matitinding challenge at stunts sa video sharing platform ang dalawa. Gusto nila laging may thrill at laging may kakaiba. June 26, 2017, sa kanilang bahay sa Hallstatt, Minnesota, naisip nila ang bagong stunt, isang experiment na wala ng second take. Ang idea, si Pedro ay hahawak ng isang makapal na encyclopedia sa kanyang dibdib, habang babarilin siya ni Mona Lisa gamit ang isang .50 caliber Desert Eagle pistol mula sa 30 cm na layo. Ang paniniwala nila, hindi tatagos ang bala. Sinubukan na kasi nila ito dati sa ibang bagay pero hindi pa nila nasusubukan sa tao. 2 camera ang nakatutok sa kanila. Kahit ang kanilang 3-year-old na anak, nanonood din. Nag-post pa online si Mona Lisa bago nila gawin ang stunt. Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever. His idea, not mine. Bang! Isang putok. Natahimik ang lahat. Ang 1.5-inch thick na libro, hindi napigilan ng bala. Kaya si Pedro Ruiz bumagsak sa sahig at agad na binawian ng buhay. Ang pangarap nilang kasikatan na uwi sa kamatayan, maging sa kulungan. Si Mona Lisa Perez na nagdadalang tao noon ay nahatulan ng 6 na buwang pagkakakulong matapos umamin sa kasong second-degree manslaughter. Pero ayon sa korte, hindi lang siya ang may kasalanan. Si Pedro mismo ang nagplano ng stunt. Siya ang nagpumilit. Pero sa huli, si Mona Lisa ang humawak ng baril at siya rin ang humila ng gatilyo. Nang manganak siya sa kanilang pangalawang anak, wala na si Pedro para makita ito. Ang dating pangarap na maging sikat na content creator, naging isang bangungot na hinding-hindi mabubura sa internet o sa kanilang mga buhay. Kaya huwag mo nang iisiping gumawa ng delikado o mali para ang social media ay magamit mo sa tama at makabuluhang bagay. Dahil tandaan, sa kulungan, walang wifi. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.